Palang sandali po sa ating lahat, dadako po tayo sa ating devotion. Hanguin po natin sa 2 Corinthians chapter 8 verses 3 to 4. Then tatalan po tayo sa verse 7. Kunin po ninyo yung mga Biblia, 2 Corinthians chapter 8 verse 3 and 4, then to 7. 2 Corinthians chapter 8 verse 3. For to their power I bear record, ye and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And verse 7, therefore as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Parang sinasabi, kung sagana ka sa pananampalataya, malakas pa talaga ang pananampalataya mo, magaling kang magsalita, marami kang alam, masipag ka pa sa gawain, okay yun. Pero merong isang sukatan kung gaano na ang antas ng ating pananampalataya at kung ano na ang katayuan ng ating spiritual life sa ating Panginoon. Yun ay walang iba kundi ang grace of giving. Tingnan nyo po yung context niyan sa verse 1 and 2, ang Macedonian church, givers sila. Kaya sabi, kung ano mang meron tayo o kaya natin sa ating pananampalataya, dapat nananagana rin tayo sa biyayang ito ng pagbibigay. Ang pamagat po ng mensahe ngayon, biblical views in giving. Biblical views in giving. Shall we pray? Dear Lord, Heavenly Father, once again, we are so thankful for this privilege of hearing your word. Andito po kami, handa po kaming kausapin niyo. Baguhin niyo po kami, ayusin niyo po kami, patatagin niyo po kami sa aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang bagay po na naobserbahan ko po sa ating larangan ng pagbibigay, hindi mahirap magbigay dahil mahirap ang isang tao. Mahirap ang pagbibigay kasi mali ang pananaw niya o hindi biblical ang pananaw niya sa pagbibigay. Ulitin ko po, hindi mahirap magbigay dahil mahirap ka. Mahirap magbigay dahil mahal o mali ang pananaw mo sa pagbibigay. Ang pamagat ng mensahe again is biblical views in giving. Ibig sabihin, kung merong biblical views, merong hindi biblical. Kung merong spiritual views, merong carnal views. Kung merong pananaw na ibinibigay at itinuturo sa atin ang Diyos, meron din pananaw na binibigay at itinuturo ang diablo. So, ano ba yung mga tamang pananaw dapat sa pagbibigay? Una, giving make us more like God. Giving make us more like God. Sabi sa John 3:16, kabisado ng marami, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. I like you to note the word that He gave His only begotten Son. Our God is a giver God. Naibigay niya even ang kanyang bugtong na anak. So kung gusto po natin ang may kagaya ng Diyos, we must be a giver. Dapat hindi problema sa atin ang pagbabalik ng ating ikapo at pagbibigay ng mga kaloob sa Panginoon. Kasi isipin po natin, ang ating Panginoon Diyos mismo, siya po ay nagbigay. Hindi ko po malaman kung bakit parang merong nahihirapan sa bagay na ito. Alam niyo po, ako bago naging pastor, matagal muna ako naging miyembro. Naibibigay ko po ang 10% na tithes ko. Naibibigay ko po ang 10% na love offering ko.
may bibigay ko po ang 10% na mission offering ko. Bakit po? Kasi gusto kong maging kagaya ng Diyos. Alam niyo po, nagsisimula po yan doon sa desire natin. Ano ba ang gusto natin? Maging nominal Christian or mag-level up na Christian? Kung makikita sa puso natin na nais natin maging kagaya ng ating Diyos Ama na giver, then He will allow us to do so. Again, want to think about giving, dapat isipin natin, gusto kong maging kagaya ng Diyos na giver. Pangalawa, giving shows my love for God. Mahal ko ba talaga ang Diyos? 1 John 3:18 says, "My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." Para bang sinasabi, actions speak louder than word. Kasi ang context nito, verse 16, ang Diyos ang unang nagmahal, kaya dapat magmahal din tayo. Mahalin natin ang ating mga kapatiran. Sa verse 17, kung may kakayanan ka naman at meron ka naman, why not? Tumulong tayo. At ito na nga sa verse 18, let us not love in word, neither in tongue. Alam niyo po, nalulungkot po ako. Meron po akong kilalang napakayaman, pero hindi naniniwala sa tithes. May property pa sa ibang bansa. Sabi ko, pag namatay kaya kami, anong gagawin niya doon? Iiwan niya rin naman yun di ba? So, ang galing-galing talaga ng dyablo. Yung paggawa ng mabuti, yung bagay na makakabuti sa atin, pilit niyang hahadlangan para someday, pagharap natin doon sa Diyos na Ama, manghihinayang po tayo. Hindi mahirap magbigay, magbalik ng ikapo na utos ng Diyos kung gusto nating ipahayag ang ating pag-ibig sa Diyos. Talamak ng isang kasabihan that you can give without loving, but you cannot love without giving. Imposibleng mahal mo ang Diyos, pero nahihirapan kang magbalik ng iyong ikapo at mga kaloob. Again, want to think about giving. Ano yung mga biblical views? Gusto kong maging kagaya ng Diyos, so I'll do it. Gusto ko ipahayag ang pag-ibig ko sa Diyos, so I'll do it. And number 3, what to think about giving? Biblical views. Giving strengthens my faith. Strengthens my faith. Kung matagal ka ng Kristiyano, alam mo ang Malakay 3:10. Bring ye all the tithes into the storehouse. Ang Diyos ang nagsasabing dalhin natin ang ating ikapo. Bakit? That there may be meat in mine house. Ang context po niyan, out of the 12 tribes, 11 lang ang may manang lupa na pwede nilang itil o bungkalin para meron silang pagkunan ng kakainin. Pero yung isa, magpo-focus lang talaga doon sa temple. So, saan manggagaling ang kanilang kakainin? Di ba? Ang purpose talaga, pag binasa mo sa Corinthians, gayon din naman. So, yun yung naglilingkod sa Diyos, nagsuko ng kanyang buhay, doon manggagaling yung kanilang kakainin. That there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Sabi ng Diyos, subukan mo ako. If I will not open the windows of heaven and pour you out the blessing, and there shall not be room enough to receive it. God is the one challenging us. God is the one na nag-uutos sa atin na ibigay ito, at nangangako siya, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala na wala tayong sukat kalagyan. It takes faith to believe. Pwedeng alam mo lang, pero kung hindi mo nagagawa, kung matagal ka ng Kristiyano, I'm sorry to say, hindi pa ganun
kalakas ang iyong pananampalataya. Again, mahirap ang pagbibigay hindi dahil mahirap ka. Isang reason, hindi pa ganon kalaki ang iyong pananampalataya that you cannot outgive God. Sabi ng iba, sa Old Testament lang ang tithes. Bakit binanggit dito po Apostol Pablo? Ayon sa iyong iginiginhawa, percentage giving. Bakit sinabi ng Panginoon, dapat niyo itong gawin, Matthew 23:23. So, ibig sabihin, wala ka namang makikitang hindi mo dapat gawin to. At wala ka namang makikitang huwag mo na ibigay yung ikapo mo. Ang problema lang talaga, kaya mo bang panampalatayanan ang Diyos? Na gaano man kahirap, susundin mo ang kanyang utos. Alam niyo, ang totoo, ang pagsunod sa Diyos mahirap lang sa una. Pero pag sumunod ka, yung biyaya ng Diyos ang tutulong sa atin para magampan ng atin yung dapat natin gampanan. Kung ang pananaw natin gusto natin maging kagaya ng Diyos, madali ang pagbabalik ng kiyapo at kaloob. Kung ang pananaw natin gusto natin pahayag ang ating pag-ibig sa Diyos, madali ang pagbabalik ng ikapo. Kung ang pananaw natin hindi sukatan ng ating pananampalataya, di ba? Exercise, gusto natin palakasin yung ating pananampalataya, hindi problema. Hindi problema lang. Talagang hindi natin kayang panampalatayanan ng ganun ang Diyos. And last, letter D, giving is an investment for eternity. Alam natin, Matthew 6:19, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Hindi masama mag-ipon dito sa lupa. Ang masama, wala kang iniipon sa langit. Sabing ganun, lay not up for yourself treasure. Mag-ipon tayo, mag-invest tayo. Ang expense, pag ginasta mo dito, tapos na yun. Pero anumang ibigay natin sa Diyos, tiyak may balik. Dadatnan mo pa. Yung bang may titingnan ang Diyos, pag may hinihiling ka sa Kanya, madali niyang ibigay kasi may ginawa ka sa Kanya. Naalala ko yung testimony ng isang pastor. Aside from nagka-COVID siya, na-stroke siya. Hindi niya may taas ang kanyang kamay. Hindi siya makapagsalita ng ayos. At ang sabi, kailangan niya ng 1.5 million. Pero sabi niya, Lord, hindi alam ng marami. Nag-donate ako ng grand piano worth 150,000 sa church. Lord, huwag niyo akong pagastahin ng 1.5 million. Lord, pagalingin niyo po ako. At tinugon ng Panginoon. Kung hiling ba tayo sa Diyos, meron siyang titingnan para reason na tugunin tayo sa ating hinihiling. Naalala ko po, merong isang tao na matay. Sabi niya, ayoko nakatikom ang aking, bago ako siya namatay, sabi niya, ayoko nakatikom ang aking palad. Gusto ko nakabukas para makita ng lahat gaano man ang kayaman, wala akong nadala. Sabi din sa isang bulol ng napakayaman na tao, nagtanong yung isa sa kanyang katabi, gaano kalaki yung kayamanang naiwan? Sabi nung isa, gaano kalaki? Gaano man kalaki yun? Lahat yun iniwan niya. Hindi mahirap magbigay dahil mahirap ka. Mahirap magbigay kasi hindi biblikal ang pananaw mo.
sa pagbibigay. Kung gusto mo maging kagaya ng Diyos na mapagbigay, hindi mahirap. Kung gusto mo ipakita yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi mahirap. Kung gusto mo na palakasin pa ang iyong pananampalataya, hindi mahirap. At kung gusto mo mag-invest sa eternity, hindi mahirap. Biblical views about giving support those who gave their lives to God. Giving support those who gave their lives to God. 3 John chapter 1 verse 7. Because that for His name's sake they went forth, taking nothing of the Gentile. Yung nag-went forth po na yan po yung mga nagsuko ng buhay para sa Panginoon. Naalala ko yung testimony ng isang mission conference lang last week or this month. Sabi niya, sabihan ba naman daw ang pastor na nagpapayaman lang? Masakit sa kanyang loob. Bakit? Architect siya sa Singapore, 200,000. Yung misis niya, professional din, may sweldo rin. Tapos nagsuko sila ng buhay, magmimisyon sa Gawing Norte. Kikitain ba nila yun? 200 o 400,000? Kung hindi sa panawagan ng Diyos, gagawin ba nila yun? Ako, Magnolia, top 10 sa buong Bulacan ng Film Life. 1997, 1996, nakaka-commission ako once a monthly ng 153,000, 50,000. Nung hindi pa ako pastor, hindi lang mama ko, kundi mga kapatid ko, pamangking ko, natutulungan ko. Kaya nga sabi ko, paano pag nagpastor ako? Pero sabi ni Lord, kasangkapan lang ako. Kaya niyang i-provide yung pangailangan ng mahal ko sa buhay kahit wala ako. At ginawa niya. Nagpastor ako, pero walang namatay sa gutom, isa man sa mahal ko sa buhay. Tapos sasabihin, nagpapayaman lang ang pastor. Dr. Gisalva, mag-asawang doktor, ibinenta ang kanilang building, kanilang clinic or hospital para magsimula ng gawain, magpapayaman lang. Believe me, dito sa mundo merong mabuting lupa. Yung mga totoong nagsuko ng kanilang buhay, iniwan ang rangya ng buhay o ang mga possibilities ng future dahil inasa nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Alam niyo po, ang inyong lingkod ay isang church planter. Kung meron pong isang dapat payat na payat at mamamatay sa gutom, baka ako dapat yun. Bakit po? Pupunta ako sa isang lugar, walang tao, walang offering, walang building. Ang kasama ko, Diyos. At pinatunayan ng Diyos sa mahabang panahon ng aking paglilingkod sa Kanya. Hindi ako pinulang. Bakit ko'y pinapangaral to? As a church planter, siguro mas may authority ako. Kasi hindi ako naging maayos ang buhay dahil sa offering. Laging may ginagamit ang Diyos para i-provide ang pangangailangan ko. Ibig sabihin, when I preach tithing, hindi dahil sa kailangan ko, kundi nais ko kayong pagpalain kung paano pinagpala ako. Member pa lang ako. Nagsimula ako nung makakilala sa Panginoon, may pamasahe, wala ako. To the point na narating ko yung pinakamalaking tithes and offerings sa aming church. Kaya nga nung tawagan ako ng Panginoon, Lord, bakit pa ako kailangan mag-full time? Sino ang magkakaloob? Sabi ni Lord, ang gawain ko kaya kong i-provide kahit wala ka. Sumunod po ako sa Panginoon. Giving support to those who gave their lives to God. Again, hindi mahirap ibalik ang ikapo. Hindi mahirap magkaloob sa Panginoon kung gusto mong maging kagaya ng Diyos. Hindi mahirap kung gusto mong
ipahayag ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi mahirap kung gusto mo na lumakas pa ang iyong pananampalataya. At hindi mahirap kung maisip mo na magtatanim ka sa mabuting lupa, na yung dapat kumikita ng mas malaki sa'yo, mas pinili mabuhay by faith. At sabi mo sa iyong sarili, ako ang magpapagamit sa Diyos para suportahan ang taong nagsuko ng kanyang buhay, iniwan yung tiyak na kabuhayan doon sa isang bagay na hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Sabi nga ng mama ko nung una, ayaw niya maging baptist ako. Nung maging baptist ako, nasabihin ko magpapastor ako, payag na ako maging baptist ka, huwag ka na lang magpastor, magugutom ka. Yun yung sabi ng mama ko. Pero nung tumanda siya, ang nakatulong sa kanya yung pastor na sinasabi niyang magugutom. Ano ba yung paraan ng Bible sa pagbibigay? Na tatlo lang po ito, sacrificially. Sabi sa 2 Corinthians 8:3, for to their power a bare record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Pansinin niyo po, beyond their power. Ang tinutukoy po dito ay yung mga Macedonian. Hindi po sila mayaman. Again, sabi ko, hindi mahirap ang pagtatides o ang pagkakaloob dahil mahirap ka. Kaya nagiging mahirap dahil mali ang pananaw mo sa pagbibigay. Sacrificially, pangalawa, willingly. Every man, 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Willingly, gustong gusto mo. Alam niyo po, nakakalungkot yung talata na ito. Ginagamit ng mga ayaw magbalik ng ikapo. Nasabing ganon, according as he purposeth in his heart. Ibig sabihin, sabi nila, di ako magdidesisyon kung magkano ibigay ko, kahit piso yan, basta bukal sa puso ko. Mali po. Yung purposeth in his heart dito, dinesisyonan mo, willing kang sumunod sa sinabi ng Diyos na 10%. Kaya nga sabi, non-grudgingly, hindi masama sa loob, hindi dahil sa kailangan lang. For God loveth a cheerful giver. Sacrificially, willingly, and last but not the least, generously. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saint. I like you to note, praying us with much entreaty. Pinipilit pa ng Macedonian Church na tanggapin. Siguro sabi ni Paul, na may hirap lang kayo. Pinipilit nila kasi alam nila they cannot outgive God. They cannot outgive God. How is Bible way of giving? Sacrificially, willingly, and generously. What to think about giving? Hindi mahirap ang magbibigay kung gusto mo maging kagaya ng Diyos. Hindi mahirap ito kung gusto mo ipahayag ang pag-ibig mo sa Diyos. Hindi mahirap ito kung gusto mong mas lumakas pa ang iyong pananampalataya. Hindi mahirap to kung mag-i-invest ka sa eternity. At hindi mahirap to kung alam mong susuportahan mo yung mga taong nagsuko ng kanilang buhay. Iniwan yung dapat mas rangya pa kaysa sa'yo. Nais kong magwakas sa isang video clips about giving. Simple lang ito pero sana ay maging blessing po sa bawat isa sa atin.